Uulitin ko lang. Lahat ng mambabalahura dito sa kay Kuya Bal Santos Matubang at dito kay Kalinga Prab, mananagot kayo sa akin. Tandaan ninyo. Ayan po, at shout out po dito sa pamilyang Parautot. Kaya po Parautot yan. Abay, wala pong nilalamon kundi kamuti. Kaya utot ng utot. Imagine mo, pumunta ka raw dyan sa bahay nila yan dati, ha? Dati. Imagine mo siya, nagkukwento. Na kapag ka natutulog daw sila, ay, libaw, nakatagilid daw dito sa kabilang part, sa kabilang side. Abay, maamoy na naman niya yung utot ng kapatid niya. Pag tagilid doon sa kabilang side, ganoon din. Utot din ang naamoy niya. Pagka tumihaya naman daw yan, utot ng nanay niya ang naamoy niya, ay yun ang pinakamalakas daw umutot yung nanay niyan. Ay tingnan mo naman, katawan ng para butanding yan, ay di, abay, giba-giba ang kanyan. Talagang maglaglagan ang mga plato niyan pagka umutot yung nanay niyan. Siya nagsasabi niyan, ha? Ngayon, shout out din dito sa mga Team Burikat. At shout out din dito sa mga Team Bayag. Ayan. Ngayon, pero babalikan ko po yan, ha. Huwag po kayong mag-alala. Babalikan ko po yan. At dahil napaka-importante po ito na mapanood ninyo. Kinumpirma na po, di ba? Kung natatandaan nyo, kahapon sinabi ko na mag-uusap kami ng abogado ko. At yun nga, natupad yung pag-uusap namin hanggang sa natawagan namin yung nagbigay ng information sa akin at talagang kinumpirma niya, yun na confirm. Yan ang balikan natin mamaya. At kasi hindi ko na po nabibigyan ng pansin itong mga politikong mga kawatan na ito. Dahil nga nabibisi ako rito sa pagkukomento rito sa nangyayari dito sa Kalingap. At kaya papasadahan ko lang po muna itong si Kwan. Pansamantala itong si Trillanes, ha? Trillanes. Ano kaya kung ipakita mo sa akin ang kayabangan mo? Magpasabi ka, pupunta ako dyan, dyan tayo magkikita sa Lunita. Wala akong dadalhin na kahit anong armas. Ikaw, kahit na Armalite pandalhin mo. Makipagpatayan ka lang sa akin. Kayabang mong hayop ka eh. Kayabang mo. Tanginan to, alam nyo, sa totoo lang po yan, noon yan, nung nakaraan yan, last year po yata yan, nakita lang ako niyan, kumaripas ng takbo yung animal na yan eh. Sobrang kayabang, pero talagang numero unong duag yung hayop na yan. Pero ngayon, yun napakinggan ko na sinasabi niya, pagkakasama daw siya, kung sinama raw siya nung taga-NBI, niresling daw sana niya si Bato. Kayabang ng hayop na to. Wala na pong bayag yan. Lusaw na po yung dalawang bayag ng gagong yan. Alam niyo, kaya ako nagre-reaction dahil dito sa mga napapanood ko. Kagaya nito sa mga Team Burikat na ito, wala naman akong pakialam dyan, pero kailangan ko mag-reaction dahil kung sa akin nangyari yan, ako ang lumagay sa katayuan ng Kalingap dito kay Rab at saka dito kay Kuya Bal Santos Matubang. Kung ako ang lumigay dyan at ginanyan ako, putang ina, malas mo. Lahat kayo gigilitan ko. Tanda, nako po, napakaswerte ninyo at hindi ako ang lumagay sa katayuan ni na Rab Matubang na yan. Kung sa akin yung ginawa yan, sisiguraduhin ko sa inyo, nakabaon na kayong lahat. Mga kwan kayo. Kaya lang ako nag-react, sumausaw, dito sa usapin ng Kalingap. Kaya tingnan mo, nakuha na tuloy ako, nagpipista na tuloy yung mga congressman ng mga kawatan na ito dahil hindi ko na na-reaction ng ito. Hindi na nila naririnig yung paghamon ko sa kanilang patayan itong mga putang ng mga kongresista na ito at saka itong mga senador na ito. Dahil dito sa re-reaction ko dito sa Kalingap na ito nangyari.
ikaw, timbayag ka, na ikaw na doktor wakwak ka, at saka yung kasama mo, yung kamukha mo ring bayag, na yung red sin na yan, at saka itong kapiso, na parang bakho kalalaki ang ngipin, tangina nyo, harapin nyo ako, putang na nyo. Pag hindi ko nilagot ang mga hiningi ninyo sa 10 segundo, talo ako. Mayroon pang isang pandito, timbayag. Ha? Mayroon pa. Tanginan to. Isa pa ito. Na, ito raw yung nagpatulog doon sa, pumunta diyan kay Tulpo, diyan sa condominium niya. Ayaw ko, kung ito mayaman, tangina mo, itaya mo sa akin yung condominium mo at magbabakbakan tayo. Dodoblehin ko yung mga kung condominium nga, baka mamaya nandiyan ka lang sa squatter na animal ka. Dahil dito sa itsura nito, kamukha rin ni Dr. Wakwak na ba mukhang bayag din. Ha? Ito si Salcido. Ah, tiyan o. Kapag ang bubong na yero ay nakakabit sa pader, maraming tao ang gumagamit pa rin ng semento para iselyo ito. Ayan o. Sa kalooban niya. Oy! Nag-take advantage yung lalaki porque alam niya na gusto siya. Correct. Tingnan mo. Di ba? Pinsan? Oo. Ganon yun eh. Imaginin mo ito. Magkakamukha. Pare-parehong mga mukhang bayag ito. Sina Dr. Wakwak. At saka itong si Red Sin na ito, na mukhang bayag din. At saka itong si Kapiso na mukhang alien. Ha? Tingnan ito. Ciao, fratello. Shout out. Ay putang ina, tingnan mo. Pinaparada pa yung cellphone niya. Yes, oh. Ah. Marital rape. Pinaparada pa niyo yung cellphone ng gago. Ha? Ayun, what? Kala mo naman, mahal yung cellphone niya. Ha? Hoy. Yan ba ang may condominium? Sige. Nilalait kita ngayon para matrigger kang pumusta sa akin. Humarap ka sa akin, hindi ako gagamit ng talian yung 2 kamay ko sa likod. At ikaw malaya ka. Humarap kayo sa akin, kayo ni na Dr. Wakwak. Pag hindi ko nilagot yung buhay ninyo, sinasabi ko sa inyo, talo ako. Pusta mo yung kayamanan mo, kung may kayamanan ka, ayop ka. Diyan na sa cellphone mo na kayabang-yabong mo, may paganyan-ganyan ka pa, pinapakita mo pa yung cellphone mo. Hoy, ayan o. Yan lang naman ang cellphone ko. Kayabang-yabang ng gagon to. May paganyan-ganyan, pinapakita pa yung cellphone mo. Ha? Mumurahin lang naman yung cellphone mo. Panghampas lupa yung cellphone mo na yan eh. Yan, ikaw ang magkuhan. I-search mo yan kung magkano ito. Pati itong gamit ko, hindi ko maipakita dahil nga kasi nakatalikod, ginagamit ko eh. S26 Ultra yan. Yung ginagamit ko. Ha? Hindi ako nagyayabang, pero yan. Kasi kita ko sa video, paganyan-ganyan ka pa. Ayan pa isa pa. Ayan pang isa. Ha? iPhone 15 ini. Tapos, yung kan mo, tingnan nyo ha, dinidisplay talaga yung cellphone eh. Pang kan lang naman, patay gutom na cellphone. O yan o, dinidisplay niya o. Yan o. Ganon yun eh. O. O yan, dinidisplay niya. O, tingnan mo. Kaya bang ng putang ina. O. Yes, oh. O. Kausap niya dito si Dr. Wakwak. O, ayan. Ito, bahala kang mongkon yan. I-search mo kung magkano. At saka yung gamit ko ngayon S26. Kaya bang putang nan to, pipitsugin ka lang pala, hayop ka. Lahat kayo, Dr. Wakwak at ikaw, Salcido ka, naugag ka, isa ka rin, sa nato maraidor dito kay
Bal Santos Matubang at dito sa Kalingap, Redsin na yan at saka itong putang inang Kapiso na ito, kayo, mga patay gutom at mga hampas lupa kayo. Kung tutuusin, wala kayong karapatan dito sa mundong ito dahil ang papangit ninyo, mga mukha kayong mga bayag. Tangina nyo. Pa-display mo po yung cellphone mo, akala mo mamahalin. Napakarami yan dito, Diyos ko. Anyway, so, Trillanes, alam mo na, nagmamadali ako, hinahamon kita ng patayan Trillanes, ha? Trillanes, sobra ka na, hayop ka eh. Papatusin kita. Tangina mo. Anyway, ano pa ba? Isa pa pala ito, gusto kong daanan muna ito. Alam nyo ba, mga kaibigan, siguro naman tandaan nyo kasi nag-viral naman itong yung mga pamilya Diskaya at yung kanyang construction company na yung Gerald Construction. Alam nyo ba, na yumaman yan sa pamamagitan ni Kapiso. Tama po yung narinig ninyo. Akala nyo, ganun-ganun lang si Kapiso na yan. Pagkatapos kong sabihin ito, magiging idol na si Kapiso. Bakit? Bakit ko sinabi na yan ang nagpayaman dito sa mga Diskaya? Alam nyo, sa lahat ng mga mga kondito, yung mga kontraktor, walang special equipment na kagaya ng equipment ni Diskaya, kaya yumaman yan. Kaya lahat ng mga project ng mga flood control na yan, halos lahat na pupunta kay Diskaya kasi nga mayroong special equipment. At sino yun? Si Kapiso. Kasi kung hindi kasi kaya ng mga grader, bulldozer at backhoe nitong Gerald Construction na pag-aari ng mga Diskaya, yang si Kapiso, ang tinatawag nila, yan ang nagbabakho gamit itong mga giant ngipin yan. Ganyan po ka-importante sa mga Diskaya. Special equipment po yan ng mga Diskaya. Yang ngipin ni Kapiso, yan ang nagbubungkal ng mga graba, mga kung ano pa dyan, lupa. Ngayon, alam nyo na. Kung magalit ka sa akin, magpasabi ka lang kung ready ka magpatayan sa akin. Ikaw na addict ka na, Dr. Buwakwak ka. Tanga na lang yung mag-i-sponsor sa iyo. Tingnan nyo. Imagine magpa-project kayo nitong si Team Guapangit na ito. Team Munay na ito. Tapos wala pala kayong kwarta ng mga animal kahit umaasa kayo rito sa sponsor. Ngayon, tingnan mo, nananawagan, wala daw pang pasahod doon sa mga construction. Ay, may bandahin nyo na lang. Latiguhin nyo yan para mamayat ang hayop na yan. Wala palang pira, bakit magpapagawa ng mga simba-simbahan na yan? Tingnan nyo, scam po yan. Maniwala kayo sa akin. Tandaan ninyo itong sinasabi ko. Kaya, kung ano-anong mga pinaggagawa dito sa mga mga kalingap, dito, lalo especially dito kay Rab, para sa ganun ay makapaggawa siya ng sarili niyang scam. Scam po yan. Yung ginagawa niyan. Walang pampasahod daw sa kwan. Sa sa mga nagtatrabaho dyan sa construction ng simbahan na yan. Kayong mga OFW, kahirap-hirap ng kalagayan nyo dyan sa abroad na magkukuskos kayo ng kubita, ipapadala nyo pa yung pira ninyo dyan kay Dr. Wakwak na yan.
Sana kung sobra-sobra ang pira nyo, okay yon. Ibigay ninyo sa pamilya ninyo yung mga pira na yan. Kaysa ibigay ninyo dito kay Dr. Wakwak na yan. Kunwari, yan kanilang, may kupit yan. Kupit yan. Ito ang tandaan ninyo kung gusto ninyong tumulong. Putang ina. Kahit saan ka sumuling dito. Napakarami nating mga kababayan ang hirap na hirap sa buhay. Direkta ninyong ibigay yung tulong ninyo. Bakit nyo kailangan padadaanin dito kay Dr. Wakwak? Tanga. Kung inyo pong balikan yung mga video ko dyan, isa ako sa napakaraming mga pinaalis nating mga kababayan, lalo na doon sa marami kong mga taon-taon nakakapag-graduate ako ng 300 student. At napakarami po yan na mga pumunta ng abroad. Maliban doon sa pagpapaaral ko sa kanila, hanggang sa pag-apply nila sa abroad, gastos ko lahat yan. May binalik ba sa akin ni centavos? Wala. Talaga nagkukusa naman sila nagbabayad, pero hindi ko na po tinatanggap yun. Tapos ngayon, kayo na nandyan, nagpapakahirap ka sa abroad, ipapadala ninyo dito sa isang Dr. Wakwak na isang adik ang inyong mga pira. O isip-isip. Okay. Magawin na tayo rito. Yung sinasabi kong 1 kilong bigas. Ang sinasabi ko, pinapunta ko rito yung abogado ko kahapon. Pumunta, nag-usap kami tungkol dyan. Kung ano ba, sabi kong ganyan, kung pwede kong ilantad dito. So, ang sinasabi niya ay kausapin daw muna niya yung nagbigay sa akin ng information. Nag-usap sila. Hinayaan ko sila mag-usap. At habang nakikinig ako sa kanilang pinag-uusapan, ay willing. Actually, sumingit ako eh. Sabi ko, pwede ba ako na ito, tinisting ko lang siya eh. Testing yung sa akin. Tinisting ko. Sabi ko, ano kaya sabi kong ganyan kung magbibigay ako ng, depende. Ikaw ang magsabi kung magkano ibibigay ko. Basta, walang kwan ito. Walang limit ito. Bahala ka kung magkano ang gusto mong hingin sa akin. Basta interviewin lang kita. Na sumagot ka lang sa mga interview ko at para at least mayroong katibayan ako na talagang ikaw ay nagsasabi direct, hindi yung hearsay ito. Gusto ko direktang ikaw magsasabi. Alam niyo ang sagot? Kasi ang iniisip ko, oopiran ko na ng kalahating milyon para lang interviewin ko siya. Pero alam niya ang sagot? Sir, hindi ko po tatanggapin yung offer ninyo. Pwede akong magsalita para sa katotohanan. Katunayan, yung bunso naming anak ang nakahuli talaga niyan. Tapos sinabi lang sa akin. Okay? Tapos yun, hanggang sa nag-away na kami ng asawa ko, hanggang sa marami na rin siyang inamin pa sa kagustuhan niyang patawarin ko siya. Bagkos, kaya inamin niya na hindi lamang pala yung binibigyan niya ng 1 kilong bigas, maging yung nanay nito, binurikat din nitong asawa nung nagbigay sa akin ng information. Di mag-ina. Nakakadiri. Ngayon, ang tatanungin nyo lang po sa akin, kung masaya po ba ako dahil ito nagkabistuhan, ibinigay sa akin ang information. Kung masaya po ako, hindi po. Unang-una, hindi naman po ako hindi po ako ang naghanap nitong ebidensyang ito. Kusa pong ibinigay sa akin. Lalo na may involved na bata dito. Pero hindi na siya bata ngayon.
Nangyari ito 13 years old nga. At pati yung nanay kasama sa binabarbecue nung asawa niya. Akala kasi nung asawa niya, pag umamin siya ng umamin, patatawarin siya nitong asawa niya na yung nagbigay sa akin ng information. Pinaamin lang siya, pagkatapos noon, tinuluyan na niyang palayasin yung asawa niya, kaya hiwalay na po sila ngayon. Kaya willing na willing siya na interviewin ko na kahit na walang bayad. So, ibig sabihin, doon lang makikita nyo na talagang totoo yung sinasabi nito. Ngayon, ang problema ay ito, nag-uusap sila. Dalawa nung abogado ko. Ang sinasabi nitong abogado ko, huwag padalos-dalos at pag-aaralan muna natin yan. Siguro sa mga ibang araw. Yan ang napag-usapan nila ng abogado ko. Kasi gustong-gusto niyang ilabas. Dahil nayabangan din dito sa pamilyang Ututin. Nayabangan. Kaya lumabas. Ngayon may nagsasabi diyan, below the belt daw ako magsalita. Putang ina nyo. Mas masahol pa ito pag sa akin nangyari. Kasi ito ngayon, dahil hindi sa akin nangyari, below the belt lang sa inyo, itong pananalita ako ng mga bilat at mga burikat nitong mga ito. Salita lang ito. Kung yun ay below the belt na sa inyo, at nangyari sa akin ang kagaya ito nangyari kay Kalinga Prab, na matapos pakinabangan, matapos pinaaluan ang buhay niyan, tapos gaganunin si Rab na parang tanga, sino ang hindi masasaktan dyan? Pero sabi ko nga sa inyo, wala kayong narinig dito kay Rab. At bagkos, pinatayuan pa ng bahay ni Kuya Bal Santos Matubang yung lolo nito. Nga sasabihin nyo sa akin, na below the belt ako magsalita. Mas below the belt ko sa akin nangyari yung ginawa nyo kay Rab, dahil talagang below, underground kayong lahat sa akin, putang ina nyo. Sisiguraduhin ko sa inyo, bangkay kayong ililibing ng hayop kayo. Sinabi ko na rito. Uli kaninyo, para makilala ninyo ako. Panoorin nyo yung mga video ko. Panoorin nyo ako kung paano akong bumali ng liig nandiyan sa video. Sasabihin nyo, baka din ako matulpo. Ay, shit. Sino ba si Tulpo? Sinabi ko na sa inyo, sino ba? Tanga lang. Yung nagpapaniwalaan dyan kay Tulpo. Tanga lang. Napaka-big deal sa inyo ang Tulpo. Buwak ka ng inyo, palibasa mga bubo kayo. Sinabi ko na yun sa inyo. Sino ba yan? Tingnan nyo. Tuwang-tuwa yan, yung mga ganyan. Subukan yung pumunta dyan, mag-complain kayo. Hindi complain yung humingi kayo ng tulong, kung papansinin kayo yan. Pero pagka sinabi ninyo na yung asawa nag-girlfriend ng iba, yung asawa nagpapajog-jog sa iba, nakuputang ina. Aakbayan ka pa niyan papunta doon sa opisina. Kaya tingnan nyo, yung pagpapatulpo nitong si Burikat na ito, 30 million. 30 million lang naman yung nanood. May nangyari ba? Yan ang tanong ko. Natulungan ba? Natulungan ka? Di ginawa nyo lang ignorante yung mga sarili ninyo. Kagaya nitong tatay niyang tamad na ito. Kasi first time na makapunta sa syudad yung tatay niya, pumunta sila diyang kinatulpo. May elevator. Alam niyo ang ginawa? Nung papasok sila sa elevator, tinanggal ba naman yung sapatos niya, iniwan? Nagpaa. Kasi ignorante. Bubo kasi. Ngayon, nung hinahanap na, nung nandoon na sila,
hinahanap na yung sapatos, hindi nyo na makita. Ay, nandun yun sa ground floor. Kung saan sila nang galing. Iniwan yung sapatos. Ignorante. Yan sa bungiro na yan, tamad na yan. Tapos sasabihin pa nitong gagong to, pinainitan na niya ni Kuya Bal, ang anak ko, doon sa dagat. Tang ina mo. Pinainitan? Ay bakit? Noong inuutusan mo yan, mamulot ng mga kung ano-anong mga pulutin na basura doon na para may panglamon ka, bakit hindi mo sinabing pinainitan mo yung anak mo? Di ba? Nandiyan yan sa video, hindi kayo makakaila. Kaya pilit ninyong pinapabura yung mga video na yan kasi ayaw nyong makita kung saan kayo nang galing ng mga buwaka ng ina ninyo, kung saan kayo nang galing ng mga hampas lupa at mga patay gutom kayo. Yan yun. Yun lang. At sasabihin pa niya na doon kay sa tulpo na nagsushooting daw para sa pelikula. Tingnan mo, pelikula. Ang sikat mo na, ang sikat naman ng anak mong burikat na yan. May pelikula, kaya sabi nung, kaya naman, si Charing nabigla pa siya. Ano yung pelikula? Anong pelikula ba yon? Yun lang pala sa YouTube, ang gago. Paligas, ignorante. Imagine mo, ewan ko kung nakita pa yung sapatos na iniwan niya doon sa elevator na tanga. Gago talaga. Kaya ako nagre-reaction dito dahil kung sa akin, kung ako ang sa kalagayan ni na Kuya Bal at saka itong si Rab, tahas ang sinasabi ko rito sa inyo, kung sa akin yung ginawa yan. Wala akong ititira sa inyo. Maging kaluluwa ninyo, susunugin ko. Mga taga riyan, kung sino man yung makakapanood na taga riyan. Kung pwede sana na baka naman mayroon kayong alam diyan sa katabi. Diyan sa mga katabi nitong mga taong itong binabanggit ko. Baka mayroong lote diyan sa tabi ni na yung tamad na batalyero na yan. Pasabihin niyo po sa akin. At kahit na hindi ko nakikita kung mayroong bakante, bilhin natin. Maging doon sa bahay nung D. Kung mayroong bakanting lote doon, sabihin nyo sa akin, bibili natin. Bakanting lote doon sa kina Burikat na Erika. Kaya Burikat yan kasi nakisawsaw ka eh. Pasensya ka, nakisawsaw kang hayop ka eh. Kung mayroon doon bakanting lote, sabihin nyo sa akin, gusto kong bumili doon sa tabi nila. Kasi sinasabi ko sa inyo, kilalanin niyo muna ako. Tanginan nyo. Magiging uod kayo sa akin, hayop kayo. At isa pa, may nagsasabi na ron daw yung June A at saka itong si D ay iisa. Yun ang napakaganda. Kung iisa yan. Kaya nga, hanapan nyo ako ng lote na katabing-katabi niyan, bibilhin ko. At ang gagawin ko lang naman dito, gabi-gabi, papanaginipin ko sila na sinasakal ko sila. Hanggang sa bangungutin itong mga animal na ito at mamatay. Anyway, nakalimutan ko lang, sa mga congressman, nagpipista siguro kayo dahil hindi ko kayo nababarurot ng mga putanganan nyo. Kayong lahat ng mga magnanakaw ng congressman at saka mga senador na ito, wala kayong kakwenta-kwenta. Mamatay na lang kayong lahat ng mga putanganan nyo. At alam nyo ba, mayroon akong ikukan dito. Mayroon akong tanong dito na huhulaan ninyo. At ang makakahula nito, hindi nyo pa ang magiging premyo nito ay hindi pa kailanman nangyari sa kasaysayan ng nagpahula. Ibig ko sabihin, question and answer. So, ang ibig ko sabihin dito, mayroon akong tatanungin sa inyo at huhulaan ninyo, pag nahulaan ninyo, ang magiging premyo, mamaya i-reveal ko, Ganito lang yon. Papaliwanag ko sa inyo. Sa totoo lang po, yung mga taong makahayop,
Huwag kayong kwan. Huwag agad masama yung isip. Makahayop, ibig ko sabihin, mapagmahal sa hayop. Ayan. Kaya makahayop kasi mapagmahal kayo sa hayop. Kung may mga taong mapagmahal sa hayop, yan na lang, huwag na yung makahayop. Sa totoo lang po, mahal din po yan ng mga hayop. Tingnan mo. Makikita nyo naman sa mga YouTube na yung pag pinapakita nyo, mahalin nyo yung inyong alaga. Halimbawa na natin aso, mahal din kayo ng aso. Tingnan nyo ito si Erica. Ipinapakita niya na mahal niya yung mga alaga niyang baboy sa kaya koral. Pinapaliguan pa niya yan. Mahal na mahal din siya ng baboy niya. Tingnan mo. Dahil sa pagmamahal sa kanyang mga baboy, sinasamahan pa sa pagtulog nitong si Erica. Yan yung dapat ninyong matutunan ang magmahal sa hayop. Kagaya nitong si Erica. Mahal na mahal niya yung kanyang alagang baboy. Pinapaliguan pa niya. Pag natutulog sila, katabi ang baboy. Yan yung mga makahayop. Ngayon, hindi ko sinabing yun ang sagot yung Erica. Pero, bahala kayo. Basta ang sinasabi ko rito, kung sino ang makakasagot ng tama doon sa sinasabi ko, may premyo. Alam nyo magiging premyo? Kasi matagal na tayo Bilisan ko na ito. Ang premyo, kung sino ay makakahula na mapagmahal sa hayop, bubunutin ko isa-isa ang ngipin ni Kapiso at yun ang babalutin ko, yun ang bibigay kong premyo. Ngipin ni Kapiso. Tingnan, kakaiba. Kakaiba ang ngipin niyan, kaya iti-treasure niyo yan. Malay niyo darating ang panahon, magkakaroon ng presyo yan. Dito lang, baka dalhin nyo yung kay Diskaya, yung ngipin yan. Nako, bibilhin agad ni Diskaya yan kasi pinakinabangan niya ng matagal yan. Ngipin ni Kapiso, yan ang taga-bakho ng mga project ni Diskaya. Ngayon, kita nyo na. Below the belt ba ako? Kung below the belt yung sinasabi ko, ay di sabihin nyo sa akin, magpatayan tayo. Ganun lang kasimple. Tagal ko na naghahanap dito ng makakapatayan At winawarningan ko kayo. Lahat ng mambabalahura dito kay Bal Santos Matubang at dito kay Kalinga Prab. Sabihin nyo sa akin, ituro nyo sa akin ang bahay. Ako na mismo ang pupunta. Ganyan lang yan. Pag hindi umikot ang ulo niyan. Mayabang daw ako. Natural. Bakit? Kaya nga sinasabi ko sa inyo, napanoorin nyo yung mga video ko para malaman yung kayabangan ko. Ganun lang yun. At para malaman nyo kung sino yung mga politiko na makita lang yung noo ko. Ako pagka doon sa mga buisit ako politiko, tinatanggal ko ang sombrero ko. Pag tinanggal ko ang sombrero ko, nakita itong noo ko, magkaigit-igit na yan. Kakain itong Trillanes na ito. Ilang bisis yan na kanyan. Magkandara pa sa katatakbo yung animal na yan. Kaya yabang. Yun ba ang mayabang? Ibig sabihin, kung nagyayabang man ako, kaya ko magyabang. Pagka sinabi ko sa iyo na kaya kong bayaran ang buhay mo, kayang-kaya ko. Ganun lang yon. Below the belt. Sinabi ko na sa inyo, nung makulong ako, dinala ako sa kulungan, pagmulat ng mga gwardya, wala na, nakaalis na ako, nandito na ulit ako sa bahay, pupuntahan na naman ako. Sasama na naman ako. Pag nasa kulungan ako, iwanan ako, wala na. Nandito na ulit ako sa bahay.
Uulitin ko lang. Lahat ng mambabalahura dito sa kay Kuya Bal Santos Matubang at dito kay Kalinga Prab, mananagot kayo sa akin. Tandaan ninyo. At dahil linggo ngayon, gusto ko lang po pasalamatan itong lahat po ng mga nag-subscribe dito sa channel ko. Malapit nyo na po akong makilala. Malapit nyo na rin pong makita kung papaano ako magtalok ng politikong kawatan. Mula dito sa Bunbunan hanggang sa Talampakan. Makikita nyo na. Ibibideo ko po yan. Para masabi ninyo, yung kayabangan ko pala, totoo. Salamat po sa mga nagko-comment doon sa mga kwan ko. At doon naman sa mga nagko-comment na hindi ko gusto, maniwala ka sa akin. Lalagyan ko ng karayom yung lalamunan mo. Muli po, itinataas ko ang batong ito sa lahat ng mga luma at bago kong subscriber. Swertihin na kayo sa lalong madaling panahon. At dito naman, sa mga politikong mga magnanakaw, dinadalangin ko na mag-cross ang landas natin para madurog ko na yung mga ulo ninyo, mga putang ina ninyo. Yun lang. Maraming salamat at mahal na mahal ko kayo. Kayo lang na mga subscriber ko. Baka nakakalimutan ninyo. Doon sa mga hindi pa nag-subscribe, tingnan ninyo. Yung mga subscriber ko, wala kayong makikitang pangit dito. Kahit kailan, lahat ng mga subscriber ko, ang gaganda, ang gugwapo. Hindi kagaya ng mga subscriber nitong Dr. Wakwak at saka yung isa pang mukhang bayag, yung Red Sin na yan, saka yung Kapiso. Tingnan nyo yung mga subscriber niyan. Malas ang aabutin ninyo. Kung ako sa inyo, lumayas na kayo dyan. Kamalasan ang aabutin nyo dyan. Tandaan ninyo yan. Pero dito, hindi lamang kayo gaganda, gugwapo, so swertihin kayo, yayaman pa kayo. Maraming salamat po at mahal na mahal ko po kayong lahat.